Pagpalang araw po sa ating lahat. Heto, busy na naman po ako. Magang nagising. Tinanggal ko itong sapi ng ating mga upuan dito. Ako lang po tumahin yan. Ayan o. Ikakabit ko po dito. Nilaban ko eh. Ayoko na tumahin ng bago. So, sasampol ko yan. Madali lang naman pong ikabit. Ginawa akong easy para sa akin. Ayan o. Ayan po. Oh. Tatali ko lang sa likod para hindi siya kumawala. Naglilinis po ako. Maglalagay na ako ng Christmas decorations. Tapos yan, i-ribbon ko lang yung sa likod niya. Yan. Madali lang po akong kausap. Ilagyan ko siya ng ribbon. Oh. Ganyan lang po. Kaya, thank you sa lahat ng sumali sa ating live stream kagabi. At congratulations sa mga nanalo. Ayan. Naka-ano na siya. Naka-ribbon na siya. Ayan po. Ako lang po tumatahi niyan. Ayan. Exercise ko yan. Lift. Wait. Wait. Pasayahin lang po ang buhay natin. Kung may problema tayo, may alalahanin, yung kaya nating lutasin, lutasin na po natin. Kagaya ko, si Ron, wala po nang na-stroke siya, nag-iba na pag-iisip niya. Parang ako yung housekeeper na lang niyo sa bahay. Yung pong likod na yan, doon sa ilalim ng mga upuan na yan, babacuum ko po muna lahat yan. Lahat yung mga sulok-sulok na yan, ibabacuum ko po. At ganyan po ako pag yung 2 days off ko po dito sa bahay naman namin. Dito ako nagpapaka-busy. Kaya tatapusin ko lang po, pinakita ko sa inyo paano yung ginawa kong takip ng aming upuan. Ayan o. Sa Pilipinas, na-stress na si Jenalyn doon sa tumatahi ng aming mga kurtina at mga sapin-sapin. Sinabihan ko na siya, wag muna niyang bayaran ng buo. Eh, kagaya ko rin siya, maawain, binayaran ng buo. Ngayon, pateka-teka na yung ano, minsan di na sila sinasagot. Eh, pagtiyagaan na lang yan hanggang sa matapos lahat. Eh pag sinabi kong tatahiin ko, sandali lang po sa akin yan, dali lang manahi. Oh, mas maganda pa. Oh, yan oh. Kagabi sa ating live, nasabi ko, gusto ko po talagang mag-live-in, mag-aalaga na ako ng matanda. Wala naman pong pinagkaibahan yung baby sa matanda. Kaya lang, mga matatanda makukulit, pero alam ko po silang pakibagayan. Kasi plano ko po, kasama si God sa plano ko, bigyan niya pa ako ng lakas. 2 years pa ako magtatrabaho, pero gusto ko malaki ang kita ko para mabilis ang pag-iipon ko sa 2 years kaysa sa kita ko ngayon. Yung energy ko na inuubos ko lahat ngayon, gusto ko ubusin ko yung makakaipon ako nang magre-retired ako. Ganun po ako. At ako po kahit minsan hindi humingi ng pera kay Ron, kahit mag-asawa kami. Hindi po, talaga nagtatrabaho po ako. Pinag-aral ko lahat ng mga anak ko sa sarili ko. Kaya maswerte siya, ako napangasawa niya. Hindi ako gold digger. Talagang nagtatrabaho po ako.
kung anong trabaho ang kailangan at para makaipon ako, gagawin ko. Talagang mag-aalaga po ako ng matanda. Kahit na 500 a day, tatanggapin ko po. Magtatrabaho ako ng 5 days, uwi ako dito ng 2 days para masikaso ko naman si Ron. Si Ron basta kumpleto siya, malinis lahat ang bahay, ang laundry. Siya nga tiga-kalat eh. Ako tiga-linis. Bibili ko na lang siya ng paper plate kagaya pag umuwi ako sa Pilipinas. Kundi pag uwi ko, tambak ang hugasin sa lababo. Baka dagain ulit kami. Ganun po ako sa buhay ko. Lahat iniisip ko, pinaplano ko. Kasi pag tumanda ako, ayoko manghihingi sa mga anak ko. Gusto ko, kukuha ko ng tiga-alaga ako, namin ni Ron. Siyempre, habang buhay kami, bubuhayin kami. Eh, may kita sila, may sahod sila. Ang bait-bait ko kaya. Kaya, ganun po ako. Kailangan kong mag-ipon sa 2 years na yon. Pagkatapos noon, i-enjoy ko po yung sarili ko. Dahil buong buhay ko, nagtrabaho po ako. Maaga kaming iniwan ng tatay nila Buging. Ako lahat ang nagpalaki at nagpaaral sa kanila. Hindi lang po sa anak ko, nag-adapt pa ako. Kasi sabi kay God, kung kaya ko pakainin itong mga anak ko, makakaya ko pang madagdagan. Kaya kinaya ko po lahat yan hanggang sa makarating ako dito sa American. Pagdating ko dito sa Amerika, wala po akong inisip kundi ang mapalaki ko ng maayos sa mga anak ko. Iniwan ko sila sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Eh siyempre, yung buhay nila hindi kapareho nung ako ang kasama nila. Nag-bakery din po ako. Hindi po ako masyadong sakit ako, kaya umabroad ulit ako. Ngayon, di na naman ako nasisiyang sakit ako. Sabi ko kay God, magtatrabaho pa po ako ng 2 years. Tulungan mo ako makakita ng live-in na alagang matanda, na mabait, na hindi makulit, na malakas pa. Companion na lang ang kailangan, kahit po babae, kahit lalaki, hindi po ako namimili kung ano ibigay mo God. At yung pamimigay ko po sa tao, ay tutuloy ko yan. Kagaya nung COVID, every week po namimigay ako sa 2 tao na tig to 2,000 pesos at sa 10 tao na tig pa 500 pesos. Kahit na po wala akong trabaho noon, ginawa ko po yon. Ngayon po, kailangan ko na rin makaipon para sa sarili ko dahil lahat ng ipon ko naubos po doon sa bahay na binili ko sa Lipa City, pinarenovate ko pa. May natira pero para sa akin, hindi ako mabubuhay ng komportable o kami ni Ron ng komportable. Hindi ko alam kasi baka si Ron kunin ng mga kapatid niya, magsosolo ako, pero bago nila makuha sa akin si Ron, bebenta ko muna itong bahay namin. Kahati kami sa kita. Sa akin po, ayos po ang lahat kahit anong mangyari sa buhay ko. Kung ako'y tatandang mag-isa, ayos lang po sa akin yun. Kung ako'y dumating ang panahon na ako'y mag-aasawa pero matanda na po ako, hindi ko na rin po iniisip yan. Gusto ko na lang po i-enjoy yung buhay ko na bigay ni God. Kaya ganun po. Yung kagabi may nakita akong comment, humihingi ng pera para bumili ng gulay. Pwede naman po tayong magtanim ng gulay kahit sa paso, kagaya po ng ginagawa ko. Hindi po namin kayo mabibigyan lahat. Pero yun lang po mabubunot. Sinabihan ko na si Buging, huwag kang mamigay na sa mga request. Yun lang mabubunot kasi ang dami kong subscribers. Sa'yo akong magselos yung iba. Huli na raw yun. Kasi, siyempre po, mahal ko kayong lahat. Gusto ko manalo kayong lahat. Pero yun lang po sa ngayon ang kaya naming ipamigay. Pag po ako kumikita ng mas malaki, dadagdagan ko po ang pananalunin ko. Kaya, basta ngayon po ay pagtiyagaan nyo po muna kung ano yung kaya naming ipamigay. At ako po, pagtiyagaan nyo na rin.
Binigyan ko kayo ng tip sa pagpiprito ng tilapia kanina, pagising ko, habang nilolaundry ko itong mga takip na upuan namin. Oh, parang bago na naman siya. Ako po tumatahin yan, lahat yan. Kung ako nasa Pilipinas, hindi na kailangan magbayad, hindi na kailangan magbayad ng 9,000 pesos para manahilang. Kayang-kaya ko pong gawin lahat yan. Wala po akong hindi kakayanin. Lahat yan, pinag-aaralan ko kung paano gagawin. Kung sa mga tumatahi lang na, ewan ko, hindi ko nagustuhan yung tinahing kurtina sa amin. Ito, may ribbon, may pa-ribbon pa sa likod dyan. Yan, tatali lang. Steady na siya. Pag tinali, kahit maupo dyan, hindi dudulas. Lahat po ng bagay kaya natin. Dahil tayo po, God created us all equal. Kung binigay niya yung kakayahan sa iba, binigay din po niya sa atin yun. Tuklasin lang natin. Ako, natuklasan ko sa sarili ko. Magaling akong tatawa. Diyan po, nare-release ko yung stress ko. Dinidelete ko po yung mga stress at problema sa buhay. Hindi po tumatagal sa akin ang stress. Kaya, mabuhay lang po tayo ng masaya at maligaya. Tatapusin ko po yung dami ko pong gagawin ngayon. Mamaya, pagtapos ko ng lahat, nakatayo na yung Christmas tree, yung aquarium na doon na sa basement, ibibideo ko ulit. Papakita ko sa inyo, baka akala nyo tamad-tamaran. Hindi po. Ako po ay hindi, pag may sakit ako yan, tamad-tamaran. Pero pag wala akong nararamdaman sa katawan ko, ay naku, ang kilos ko po parang ipo-ipo. Walang makakapigil. Maglilinis po ako ng bahay. Nag-pray na po. God bless us all. Happy day, happy night, happy life, happy, peaceful, and healthy world to all. It's a happy day, it's a happy night. Welcome to my channel. Please subscribe. Mahalin niyo po ako at mamahalin ko kayong tunay na tunay. I love you all. God bless us all. Continue po ang aking paglilinis ng bahay ngayon. Marami po ito.